Basura, iyan ang turing sa akin sa mansyong ito. Habang dinadala ko sa aking sinapupunan ang tagapagmana ng mga Villanueva, isang dokumento ang isinampal sa akin ni Doña Celestina. Pirmahan mo ito o mawawala ang bata. Ang tanging sandigan ko ay si Andres, ngunit nanatili siyang piping saksi sa aking pagkadurog. Hindi nila alam, ang pangalang Rosalia de Vera ay hindi basta-basta mabubura. Sino nga ba ang tunay na nagmamay-ari ng lahat ng ito? Isang malaking pagkakamali na hinayaan kong dumihan ng dugong mahirap ang malinis na pangalan ng pamilyang ito. Kahit bihisan kita ng ginto, Elira, amoy estero pa rin ang pagkatao mo. Nakaluhod si Elira sa malamig na marmol na sahig. Ang kanyang 7 buwang tiyan ay nakasandal ng mabigat sa kanyang mga hita. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang dahan-dahang pinupulot ang mga matatalim na piraso ng basag na antigong florera na hindi niya sinadyang mabitawan dahil sa biglaang pagkahilo. Ginagawa niya yon hindi para iligtas ang sarili, kundi para hindi masugatan ang sinuman sa pamilyang pilit niyang pinaglilingkuran. Ngunit sa itaas niya, nakatayo si Doña Celestina, ang kanyang biyenan, na tila isang reyna na nakatingin sa isang insekto. Hindi siya umiyak. Sanay na ang kanyang katawan sa pagpipigil. Ngunit naramdaman niya ang matinding paninikip ng kanyang lalamunan. Tila may alambreng nakapulupot dito na unti-unting hinihila. Ang lamig ng sahig ay gumapang mula sa kanyang mga tuhod patungo sa kanyang dibdib. Isang matulis na piraso ng porselana ang bumaon sa kanyang hinlalaki. Tumulo ang mainit at madilim na dugo sa maputing sahig. Ngunit mas matindi ang kirot na sumusugat sa kanyang puso kaysa sa hiwa sa kanyang laman. Paano nangyaring sa kabila ng lahat ng pagsisilbi, pagtitiis at pagmamahal, nananatili siyang isang basurahan sa loob ng sarili niyang tahanan. Bumagsak ang isang makapal na folder sa harapan niya, tumama sa mga basag na piraso at nagpakalat lalo sa mga ito. Pirmahan mo yan. Malamig at may autoridad na utos ni Doña Celestina. A renunciation of all your rights. Tatalikuran mo ang anumang pag-aangkin sa yaman ng mga Villanueva. Para sa iyo at para sa anak mong walang karapatang dalhin ang aming apelyido. Napaangat ng tingin si Elira. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pinaghalong gulat at takot. Unti-unting gumapang ang kanyang malinis na kamay patungo sa kanyang tiyan, pilit na pinoprotektahan ang inosenteng buhay na nasa loob nito. Kasabay ng paghawak niya ay ang isang mahinang sipa mula sa kanyang sanggol, tila nakikiramay sa pagdurusa ng kanyang ina. Mami! Anak po ito ni Andres, nanginginig na bulong ni Elira. Ang boses ay halos maputol sa dami ng luhang nakabara sa kanyang lalamunan. Apo niyo po ito. Huwag mo akong tawaging mami. Mabilis na sagot ng matanda. Ang mga mata ay nanlilisik. At hindi ko kailanman kikilalanin ang isang batang magmamana ng kahinaan at kakapalan ng mukha ng nanay niya. Bago pa man makasagot si Elira, bumukas ang mabigat na pinto ng mansyon. Umalingaw-ngaw ang mga pamilyar at matipunong yabag ng sapatos na katad sa buong bulwagan. Si Andres, ang kanyang asawa, ang lalaking nangako sa harap ng altar na poprotektahan siya sa hirap at ginhawa. Kagagaling lamang nito sa isang mahabang business trip sa ibang bansa. Nagningning ang mga mata ni Elira. May isang hibla ng pag-asa na sumibol sa kanyang nawasak na dibdib. Nakita niya ang pagod sa mukha ng asawa. Ngunit higit doon, gusto niyang makita nitong nakaluhod siya, nasusugatan, at pilit na itinataboy ng sariling ina nito. Andres, tawag ni Elira, isang pagsamo na naglalaman ng lahat ng kanyang takot at pangungulila. Tumigil si Andres. Tumingin siya sa nakaluhod na asawa, sa dugong tumutulo mula sa daliri nito, sa mga basag na porselana at sa makapal na dokumentong nasa sahig. Pagkatapos, inilipat niya ang kanyang paningin sa kanyang ina. Nagtagal ang katahimikan. Sa mga segundong yon, hinihintay ni Elira na itayo siya ng asawa, na ipagtanggol siya,
na sabihing walang sino man ang pwedeng manakit sa ina ng kanyang anak. Ngunit nag-iwas ng tingin si Andres. Binitiwan nito ang hawak na bagahe at humugot ng malalim na hininga. Ma'am, anong nangyayari rito? I'm so tired from the flight. Gusto ko munang magpahinga. Walang ganang sabi nito at dire-diretso itong naglakad patungo sa hagdanan. Nilagpasan si Elira na parang isang hangin lamang na hindi nakikita. Parang isang malamig na patalim ang ibinaon sa likod ni Elira. Ang unang hagupit ng katotohanan. Hindi siya ipagtatanggol ng lalaking pinakamamahal niya. Namatay ang huling kandila ng pag-asa sa kanyang puso. Naiwan siyang nakatingin sa likod ng asawang palayo, ng palayo. Isang nakakakilabot na halakhak ang pinakawalan ni Doña Celestina. Tiningnan nito ang anak na paakyat ng hagdan bago ibinaling muli ang malupit na paningin kay Elira. Nakita mo na. You are nothing in this house, Elira. Kahit kailan ay hindi kanya pipiliin laban sa akin. Mapanguyam na, sabi ng matanda. Humakbang ito palapit. Ang dulo ng mamahaling sapatos ay halos dumikit na sa tuhod ng nakaluhod na ginang. Kagaya ka lang ng ina mong si Rosalia. Parehong ambisyosa, parehong nagmamarunong. Mabuti na lang at alam ko kung paano ayusin ang mga sagabal na tulad nyo. Napatigil sa paghinga si Elira. Ang pangalan ng kanyang inang matagal nang pumanaw ay bihira. O halos hindi. Binibigkas sa loob ng bahay na ito. Bumaba ang boses ni Doña Celestina. Nag-iba ang tono nito. Naging isang mapanganib na bulong na tanging silang dalawa lamang ang nakakarinig. Tinapos ko ang ina niya noon. Kaya kong tapusin ang isang ito ngayon. Hindi ko hahayaang may panibagong devera na magnanakaw ng kung anong pag-aari ko. Nanlamig ang buong pagkatao ni Elira. Umiikot ang kanyang paningin. Tinapos ko ang ina niya noon. Ano ang ibig sabihin ng matanda? Isang aksidente ang ikinamatay ng kanyang ina. 20 taon na ang nakalilipas. Bakit ganito ang sinasabi ng kanyang biyenan? Isang bagong uri ng takot at isang kakaibang bangis ang biglang nagising sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Walang pakialam si Doña Celestina sa pagkalito at panginginig ni Elira. Marahas nitong hinawakan ang kamay ni Elira, ang kamay kung saan patuloy na umaagos ang dugo, at pinilit na isiksik doon ang isang gintong panulat. Mahigpit ang pagkakahawak ng matanda, baon ang mga kuko nito sa balat ng ginang. Pirma, Elira, pirmahan mo itong ngayon din. Puno ng puot na banta ni Doña Celestina. Ang mga mata nito ay nag-aapoy sa kasamaan. O sisiguraduhin kong hindi na masisilayan ng batang yan ang liwanag ng araw. Mamili ka. Binalot ng makapal na kadiliman ang buong silid-tulugan. Nakaupo si Elira sa gilid ng malapad na kama. Yakap ang sarili, habang ang malamig na hangin mula sa aircon ay tila nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Binalot niya ng malinis na panyo ang kanyang nasugatang hinlalaki. Ngunit ang sakit nito ay walang sinabi sa kirot ng kanyang nagdudugong puso. Hindi niya pinirmahan ang dokumento. Sa huling sandali, bago tuluyang dumampi ang tinta sa papel, nanghina ang kanyang tuhod at nawalan siya ng malay dahil sa labis na takot at pagod. Nagising na lamang siyang nag-iisa sa kwartong ito. Iniwan upang pag-isipan ang bigat ng mga banta ng kanyang biyenan. Bumukas ang pinto, nagpapasok ng sinulid ng liwanag bago muling sumara. Sa gitna ng dilim, naramdaman ni Elira ang paglubog ng kutsyon sa kanyang tabi. Isang mainit na kamay ang humaplos sa kanyang buhok at dumampi ang labi ni Andres sa kanyang noo. Subalit, imbes na kapanatagan, isang matapang at mapaklang amoy ng alak ang sumalubong sa kanyang pangamoy. Uminom ito upang takasan ang responsibilidad na harapin ang gulo ng kanyang pamilya. Elira, mahal. Malat at pagod na bulong ni Andres, ang boses ay naghahanap ng pag-unawa at pilit na inaamo ang asawa. Bakit ba kailangan mo pang labanan si Mami? Alam mo namang matanda na siya at masyado lang nag-aalala sa kumpanya at sa kinabukasan natin.
Matatapos ang lahat ng gulong ito kung susundin na lang natin siya. Tila pinipiga ang puso ni Elira sa narinig. Lumingon siya sa asawa sa kabila ng dilim. Hinahanap ang lalaking nakilala niya noon. Andres, pinipilit niya akong isuko ang karapatan ng anak natin. Tinawag niya akong basura sa harap ng sarili nating tahanan at higit sa lahat, sinabi niyang may kinalaman siya sa pagkamatay ng nanay ko. Umiling lamang si Andres at nagpakawala ng isang mabigat na buntong hininga, tila naiinis sa mga salitang lumabas sa bibig ng kanyang asawa. You're just stressed out because of the pregnancy, Elira. Nililikha na lang ng isip mo ang mga ganyang bagay dahil galit ka sa kanya. Wala sa wisyo si Mami kanina at sigurado akong na-misinterpret mo lang ang mga narinig mo. Intindihin mo na lang siya. Para sa atin din ito. Magpasensya ka na, please. Huwag mo na siyang kontrahin para matahimik na tayo. Hindi makapaniwala si Elira. Ang lalaking pinili niyang maging sandigan ay siya pang mismong nagtutulak sa kanya sa bangin ng pagdududa sa sariling katinuan. Imbes na ipagtanggol siya, kinukumbinsi pa siya nitong tanggapin ang pagmamalupit bilang isang normal na bagay. Ipinikit na lamang ni Andres ang kanyang mga mata at ilang sandali pa ay narinig na ni Elira ang mabigat nitong paghinga. Tanda ng malalim na tulog. Naiwan siyang gising. Bitbit ang isang kalungkutang walang katumbas na luha. Mag-isa siya sa labang ito. Mula sa labas ng kwarto, sa may pasilyo, umabot sa kanyang pandinig ang boses ng kanyang biyenan. Puno ng pagkukunwari at peking pag-aalala ang tono ni Doña Celestina habang nagbibigay ng utos sa mga kasambahay. Huwag na huwag ninyong aabalahin si Elira sa loob. Kailangan niya ng matinding pahinga dahil masyado siyang naging emosyonal. At huwag niyo rin siyang bibigyan ng pagkain ngayong gabi. Ang sabi ng doktor ay bawal muna siyang kumain ng mabibigat para hindi makasama sa bata. Ako na ang bahala sa kanya bukas. Mariing napapikit si Elira habang isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ginamit ng matanda ang kapakanan ng bata upang gutumin siya at ikulong sa silid na ito nang walang sino mang maghihinala. Kumalam ang kanyang tiyan, isang paalala ng kanyang pisikal na kahinaan, ngunit pinilit niyang haplusin ito upang pakalmahin ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Nang hindi na talaga siya dalawin ng antok sa lalim ng gabi, dahan-dahang tumayo si Elira. Naglakad siya patungo sa kabinet ni Andres upang maghanap ng anumang gamot na panlinis sa kanyang sugat na patuloy na kumikirot. Habang binubuksan niya ang pinakailalim na drawer, napansin niya ang isang hindi pamilyar na nakakubling kahoy na kahon sa likod ng mga lumang dokumento. Wala sa sariling binuksan niya ito. Sa ilalim ng mga antigong relo at resibo, nakita niya ang isang piraso ng litrato. Nanginig ang kanyang mga kamay nang itapat niya ito sa liwanag ng buwan na tumatagos mula sa bintana. Isa itong lumang litrato na halatang sinadyang punitin sa gitna. Ngunit kahit kalahati na lamang ang natitira, kilalang kilala niya ang mukha ng babaeng nakangiti roon. Ang kanyang inang si Rosalia. Bakit may tinatagong litrato ng kanyang ina, si Andres? At bakit ito punit? Sari-saring katanungan ang nagunahan sa kanyang isipan, nagdudulot ng panibagong alon ng takot at pagdududa patungkol sa asawang mahimbing na natutulog sa kanyang likuran. Ang bahay na ito ay hindi lamang isang hawla na gawa sa ginto, kundi isang libingan ng mga lihim na pilit tinatabunan. Bago pa man niya maibalik ang litrato sa kahon, isang mahinang kaluskos mula sa may pintuan ang kumuha sa kanyang pansin. Sa ilalim ng siwang ng pinto, isang nakatuping puting papel ang dahan-dahang itinulak, papasok ng isang hindi kilalang anino. Huminto ang pagtibok ng puso ni Elira. Lumapit siya ng walang ingay at nanginginig na pinulot ang papel. Binuklat niya ito at sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, nabasa niya ang mga letrang tila isinulat ng isang taong nagmamadali. Huwag kang maniniwala sa kanila. Patay na ang katarungan sa bahay na ito. Malalim na ang gabi
Ngunit hindi matakasan ni Elira ang tindi ng kagutuman at ang patuloy na pagkirot ng kanyang tiyan. Naramdaman niya ang matinding paghilab ng kanyang sikmura na tila nagmamakaawa para sa kaunting laman. Isang paalala na hindi lamang sarili niya ang kailangan niyang buhayin, kundi pati na rin ang inosenteng sanggol na umaasa sa kanya. Mahigpit niyang itinago sa loob ng kanyang damit ang kapirasong papel na naglalaman ng babala, saka dahan-dahang binuksan ang pinto ng kanyang silid upang hindi magising ang humihilik na si Andres. Pamilyar siya sa bawat sulok ng malaking mansyon, ngunit sa mga sandaling iyon, ang malamig at tahimik na pasilyo ay tila isang malawak na kuweba na nagkukubli ng mga halimaw. Walang sapin ang kanyang mga paa habang maingat na humahakbang sa sahig na gawa sa makinis na kahoy. Iniiwasan ang anumang paglangit-ngit na maaring pumukaw sa mga kasambahay o mas malala, kay Doña Celestina. Nang maabot niya ang madilim na kusina, isang mahinang sinag ng liwanag ang nagmumula sa maliit na lampara sa ibabaw ng hapag. Nabigla si Elira at halos umatras nang makita niya ang isang matandang figura na nakatalikod at abala sa pag-ayos ng mga kagamitan. Ito ay si Yaya Loring, ang pinakamatagal at pinakatahimik na kasambahay sa mansyon ng mga Villanueva. Naramdaman marahil ng matanda ang presensya ng ginang kaya lumingon ito. Nakita ni Yaya Loring ang maputla at pagod na mukha ni Elira, ang nanginginig nitong mga labi at ang pagkakayap nito sa kanyang malaking tiyan. Walang anumang bakas ng panghuhusga sa mga mata ng matanda. Sa halip, isang malalim na pag-unawa at awa ang sumilay sa kulubot nitong mukha. Lumapit si Yaya Loring. Ipinahid ng matanda ang kanyang mga kamay sa kanyang kupas na apron. Mula sa malalim na bulsa nito, dahan-dahan siyang naglabas ng isang pirasong mainit na tinapay na binalot sa malinis na panyo. "Kumain ka muna, Ija. Alam kong hindi ka pinakain ng matanda." Mahinang bulong ni Yaya Loring. Ang boses ay puno ng pag-iingat, ngunit umaapaw sa pagmamalasakit. "Itinago ko ito kanina, bago pa man niya ipasara ang mga kabinet. Kailangan mong magpalakas para sa bata." Napuno ng luha ang mga mata ni Elira. Ang simpleng piraso ng tinapay na yon na iniabot ng isang hindi kadugo ay nagbigay ng higit na init sa kanyang puso kaysa sa lahat ng yamang nakapaligid sa kanya. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang tanggapin niya ito, at habang kumakagat siya, hindi niya napigilang umiyak ng tahimik. Sa kanyang pagyuko, tuluyang nakawala mula sa loob ng kanyang kwelyo ang isang lumang kwintas na pilak. Mayroon itong palamuti na hugis maliit at antigong susi, ang kaisa-isang alaalang naiwan ng kanyang ina na hindi niya kailanman hinuhubad. Natigilan si Yaya Loring. Nanlaki ang mga mata ng matanda, tila nakakita ng isang multo mula sa nakaraan. Dahan-dahang umangat ang nanginginig nitong kamay upang halos hawakan ang pilak na palamuti. Ngunit pinigilan nito ang sarili nang malapit na itong dumampi sa balat ni Elira. "Diyos ko!" Garalgal na bulong ni Yaya Loring. Ang tinig ay nababasag sa pinaghalong gulat at pagkasabik. "Ang kwintas na yan, buhay pa pala yan." Napakunot ang noo ni Elira. Ibinaba niya ang hawak na tinapay at tiningnan ng matanda nang may matinding pagtataka. "Kilala niyo po ang nanay ko? Kay mama po ito, kay Rosalia." Tumingin si Yaya Loring sa paligid. Sinisiguro na walang ibang nakakarinig sa kanila bago muling ibinaling ang paningin kay Elira. "Sino ba namang hindi makakakilala sa kanya, Ija? Si Senyora Rosalia. Siya ang tunay na reyna ng lupaing ito. Ang ganda at yaman ng buong resort na ipinagmamalaki ngayon ng mga Villanueva. Lahat ng yon ay nagmula sa talino at pawis ng ina mo. Siya ang gumuhit, siya ang nagtayo. Ngunit sadyang malupit ang kapalaran at ang mga taong nakapaligid sa kanya." Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Elira. Ang mga salitang narinig ay nagbigay linaw sa kakaibang galit ng kanyang biyenan. Hindi siya kinamumuhian ni Doña Celestina
dahil lang sa siya ay mahirap. Kinamumuhian siya nito dahil dala niya ang dugo ng babaeng tunay na nagmamay-ari ng imperyong pilit na inaangkin ng pamilya Villanueva. Itinuro ni Yaya Loring ang kwintas sa dibdib ni Elira. Hindi lang yan simpleng palamuti, anak. Ang susi na yan. Hindi basta-basta namatay ang ina mo nang walang iniiwang bakas. May nakatago sa mansyong ito na matagal nang hinahanap ni Doña Celestina at ang susing iyan ang tanging paraan upang mabuksan ito. Ano ang bubuksan ng maliit na susing ito? Isang kahon? Isang silid? Bumilis ang tibok ng puso ni Elira. Gusto niyang magtanong ng marami pang detalye. Gusto niyang malaman kung nasaan ang mga bakas na tinutukoy ng matanda. Ibinuka niya ang kanyang bibig upang magsalita nang biglang magbago ang ihip ng hangin sa buong kabahayan. Mula sa itaas ng malaking hagdan ng marmol, umaalingaw-ngaw ang matalim at mabagal na pagtama ng matigas na takong ng sapatos. Ang ritmong iyon na walang iniiwang awa sa bawat pagbagsak ay kilalang-kilala ng lahat ng naninirahan sa mansyon. Pababa ito at patungo sa direksyon ng kusina. Tumigil ang matatalim na yabag sa mismong bungad ng kusina. Ang anino ni Doña Celestina ay tila isang malaking pader na humarang sa kakarampot na liwanag. Nagdadala ng nakakapasong lamig sa paligid. Binitawan agad ni Yaya Loring ang pagkakasalita at mabilis na yumuko, habang si Elira ay napakapit ng mahigpit sa kanyang tiyan. Ang mga mata ng biyenan ay nagpalipat-lipat sa matandang kasambahay at sa hawak na tinapay ni Elira. Isang nangiting puno ng lason ang gumuhit sa mga labi nito. Bilang parusa sa pagsuway sa kanyang utos, na pagdesisyonan ng matanda na gawing isang kasambahay si Elira sa harap ng kanyang mga mahahalagang panauhin kinabukasan. Kinabukasan ng hapon, ang malawak na hardin ng mansyon ay napuno ng mga halakhak at pag-uusap ng mga matataas na ginang sa lipunan. May mga suot silang mamahaling perlas at mga damit na yari sa pinakapinong tela, samantalang si Elira, na mabigat ang tiyan sa ikapitong buwan ng pagbubuntis, ay inutusang tumayo sa isang gilid bitbit ang isang mabigat na tray ng mainit na tsa at mga matatamis na kakanin. Habang naghihintay ng utos, dinig na dinig ni Elira ang mga pasaring na sinadyang laksan upang umabot sa kanyang pandinig. "Is that her, Celestina? The girl Andres married?" Tanong ng isang ginang na may hawak na pamaypay. Ang mga mata ay nanlilisik sa panghuhusga mula ulo hanggang paa ni Elira. "My goodness, sayang ang pedigree niyo. I heard galing daw sa probinsya at walang anumang maipagmamalaking apelyido. Ang tapang naman ng apog na pumasok sa pamilya niyo." Uminom muna ng tsaa si Doña Celestina bago nagpakawala ng isang mapang-uyam na tawa. "You know, Andres, masyadong mabait. Naawa siguro. Naghahanap kasi ng bubong na masisilungan ang isang yan, kaya nagpabuntis agad. Hanggang ngayon, hindi pa rin matutong kumilos ng naaayon sa estado natin. Bawat salita ay parang karayom na ibinabaon sa pagkatao ni Elira. Ngunit pinanatili niya ang kanyang tuwid na tindig. Huminga siya ng malalim. Inaalala ang mga salita ni Yaya Loring kagabi. Hindi siya isang basura. Anak siya ng babaeng tunay na nagmamay-ari ng lahat ng karangyaang tinatamasa ng mga taong ito. "Elira, halika rito," matalim na utos ng kanyang biyenan. "Salinan mo ng tsaa ang mga amigas ko at siguraduhin mong hindi mangangatog iyang mga kamay mo." Lumapit si Elira. Maingat ang bawat hakbang dahil sa pamimitig ng kanyang mga binti. Hinawakan niya ang palayok ng tsaa na gawa sa makapal at antigong porselana. Umuusok ito sa sobrang init. Nang itapat niya ang dulo ng palayok sa tasa ni Doña Celestina, biglang inangat ng matanda ang kanyang braso, sadyang binangga ang kamay ng manugang ng buong lakas. Nawalan ng balanse ang palayok. Bumuhos ang kumukulong likido ng direkta sa maputing balat ng kamay at pulso ni Elira.
Isang sabay-sabay na pagpigil ng hininga ang namayani sa mga panauhin. Kumagat ang matinding hapdi hanggang sa mga ugat ni Elira, tila sinusunog ang kanyang laman. Namula agad ang kanyang balat at umusbong ang matinding kirot na gustong pilitin ang kanyang mga luhang bumagsak. Hinihintay ni Doña Celestina na magmakaawa siya, na umiyak siya sa harap ng lahat at humingi ng tawad para sa isang kasalanang hindi niya ginawa. "Tingnan mo nga naman," umiiling na sabi ng matanda. Ang boses ay puno ng pekeng pagkadismaya. Kahit magbuhos ng tsa, hindi pa marunong. Napaka-clumsy. Ngunit sa halip na umiyak, iniangat ni Elira ang kanyang mukha. Wala ni isang patak ng luha ang lumabas sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, tinitigan niya ng diretso si Doña Celestina. Isang titig na hindi nagmamakaawa, kundi nag-aapoy sa matinding paninindigan at galit. Hindi siya natinag gamit ang kanyang kabilang kamay na hindi nasugatan. Dahan-dahan niyang hinila ang dulo ng mamahaling telang seda na nakapatong sa gitna ng hapag ng mga ginang. Walang pag-aalinlangang ginamit niya ang telang iyon na nagkakahalaga ng libu-libong piso upang punasan at balutin ang kanyang napasong kamay na nag-iwan ng mantsa sa malinis at perpektong disenyo nito. Natahimik ang buong hardin. Nabigla ang mga ginang sa hindi inaasahang katapangan ng isang taong itinuturing nilang mababa. Ang katahimikang iyon ay binasag ng mga pamilyar na yabag mula sa likuran. Pumasok si Andres sa hardin, kararating lamang mula sa opisina. Nakita ni Andres ang nagkagulong hapag, ang mantsa sa telang seda, ang umuusok pang natapon na tsa, at ang pulang-pulang pulso ng kanyang asawa na halatang lapnos sa init. Nakita niya ang panginginig ng balikat ni Elira at ang sakit sa mga mata nito habang nakatingin sa kanya, naghihintay ng proteksyon mula sa asawa. Ngunit nag-iba ang ekspresyon ni Andres nang makita niya ang ina na umaarteng gulat at takot. Imbes na lapitan ang asawang nasaktan at nagdadalang tao, tumalikod si Andres kay Elira at humarap sa mga ginang na naroroon. "I am so sorry for this commotion, titas." Nakayukong paghingi ng paumanhin ni Andres, ang boses ay puno ng kahiyaan para sa kanyang pamilya. "Pagpasensyahan niyo na po ang kapabayaan ng asawa ko. Mommy, are you okay? Nadaplis ba sa damit mo ang tsa?" Sa sandaling iyon, tuluyan nang namatay ang natitirang pagmamahal ni Elira para sa lalaking nasa kanyang harapan. Nabalot ang kanyang isipan ng mga salitang nakasulat sa kapirasong papel na natanggap niya kagabi. Patay na ang katarungan sa bahay na ito. Ngunit isang malaking katanungan ang patuloy na sumisigaw sa kanyang isipan. Sino ang nagbigay ng sulat na yon? Sino ang tanging nakakaalam ng totoo sa gitna ng lahat ng kasinungalingang ito? Tumalikod si Elira at nagsimulang maglakad palayo. Bit-bit ang pasong mas malalim pa sa balat. Habang narinig niya ang utos ng kanyang asawa mula sa likuran na nagpabigat lalo sa kanyang mga hakbang. "Elira, bumalik ka rito. Humingi ka ng tawad kay Mommy at sa mga bisita natin." Hindi lumingon si Elira. Kahit patuloy na sumisigaw si Andres mula sa hardin upang utusan siyang humingi ng tawad, tinahak niya ang daan, papasok sa mansyon bit-bit ang humahapding kamay na nababalot pa rin ng mantsadong telang seda. Bawat hakbang niya paakyat sa malapad na hagdanan ay tila pagpukpok ng martilyo sa kanyang isipan. Nagpapatibay sa isang desisyon na tapusin na ang pagiging sunod-sunuran. Wala na siyang aasahan sa asawang mas piniling protektahan ang imahe ng pamilya kaysa sa asawang lantarang sinasaktan. Kung walang magtatanggol sa kanya at sa kanyang anak, siya mismo ang gagawa nito. Sa halip na bumalik sa kanyang kwarto, nagtungo si Elira sa kabilang dulo ng ikalawang palapag. Nakatago sa pinakadulo ng isang madilim na pasilyo ang isang makipot na hagdanang gawa sa kahoy na patungo sa atik. Puno ito ng alikabok at bihirang linisin ng mga kasambahay dahil sa mahigpit na utos ni Doña Celestina na walang sinuman ang maaaring umakyat doon. Ngunit matapos ang mga pahiwatig ni Yaya Loring kagabi, alam ni Elira na sa lugar na ito itinatago ng matanda ang mga alaala
at kasalanan ng nakaraan. Mainit at mabanas ang hangin na sumalubong sa kanya pagbukas niya ng pinto. Ang attic ay puno ng mga lumang muebles na tinakpan ng mga puting lona. Nakatayo ng tahimik na, tila mga multong nagbabantay sa mga lihim ng pamilya. Hinawakan ni Elira ang pilak na kwintas sa kanyang dibdib. Ang maliit na susing ito ay naghintay ng higit 20 taon at ngayon ay oras na para magsalita ito. Sinuyod niya ang bawat sulok, ininda ang pangangalay ng kanyang mga binti, ang sakit sa kanyang lapnos na pulso at ang bigat ng kanyang sinapupunan. Sa ilalim ng isang makapal na tela, malapit sa kakarampot na siwang ng bintana, nakita niya ang isang lumang kaban na gawa sa matibay na kahoy. Napapalamutian ito ng mga inukit na bulaklak na pamilyar sa kanya, ang mga paboritong sampagitan ng kanyang ina. Nanginginig ang mga daliri ni Elira nang itapat niya ang maliit na susi sa kinakalawang na butas ng kandado. Pumasok ito nang walang sagabal. Umikot ang mekanismo sa loob at kusang bumukas ang mabigat na takip ng kaban. Napaawang ang mga labi ni Elira sa kanyang nakita. Walang ginto o alahas sa loob, kundi mga nakarolyong papel, mga lumang dokumento, at makakapal na kwaderno. Kinuha niya ang pinakaibabaw na rolyo at maingat na binuklat ito. Isa itong malaking architectural blueprint, ang orihinal na disenyo ng buong resort ng mga Villanueva. Ngunit hindi ang ganda ng disenyo ang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso, kundi ang malinaw na pirma sa ibabang bahagi ng papel. Nakasulat doon, sa eleganteng kurba ng itim na tinta ang pangalang Rosalia de Vera. Kasunod ang titulong Chief Architect at Co-Founder. Sa tabi nito ay ang pirma ni Don Fernando Villanueva, ang yumaong ama ni Andres. Pumatak ang mga luha ni Elira nang hindi niya namamalayan. Unti-unting pinapalabo ang kanyang paningin. Kinuha niya ang isa pang papel, isang watercolor painting ng sikat na grand entrance ng resort. Napakaganda ng pagkakaguhit, puno ng buhay at pag-asa. Sa gilid ng magaspang na papel, napansin niya ang isang kupas na marka ng madilim na pintura, isang malinaw na bakas ng hinlalaki ng kanyang ina. Dahan-dahang inilapat ni Elira ang kanyang sariling daliri sa ibabaw ng markang iyon. Sa sandaling iyon, tila tumawid ang init ng pagmamahal ng kanyang ina mula sa nakaraan patungo sa kanyang nangungulilang puso. Hindi isang hamak na probinsyanang nakikisilong ang kanyang ina. Siya ang utak, ang puso, at ang kaluluwa ng imperyong ito. Ngunit kasabay ng pagtuklas na ito ay ang pag-usbong ng isang madilim at nakakapanindig balahibang katanungan. Kung magkasosyo ang kanyang ina at ang ama ni Andres, bakit tinulutan ni Don Fernando na mabura ang pangalan ni Rosalia sa kasaysayan ng kumpanya? Paano nagawang pagtaksila ng isang itinuturing na kaibigan ang taong nag-alay ng talino at buhay para sa negosyong ito? Masyadong nakatuon ang buong atensyon ni Elira sa mga natuklasang katotohanan at sa sakit ng nakaraan, kaya hindi niya napansin ang unti-unting paggalaw ng paligid. Mula sa kanyang likuran, ang mabigat na pintong kahoy ng attic na naiwan niyang nakaawang ay dahan-dahang sumara. Nabalik lamang ang diwa ni Elira nang marinig niya ang malamig at matigas na tunog ng bakal mula sa direksyon ng hagdanan. Umalingaw-ngaw ang pamilyar at mabigat na pagpihit ng susi mula sa labas ng pinto. Binitawan niya ang mga hawak na papel at pilit na tumayo sa kabila ng kabigatan ng kanyang tiyan. Patakbo siyang lumapit sa pinto at mahigpit na hinawakan ang seradura. Pinihit niya ito ng pinihit, ngunit ayaw nitong bumukas. Nakakandado ito mula sa labas. Pilit niyang itinulak ang pinto gamit ang kanyang buong lakas. Kinakalampag ang kahoy, ngunit hindi ito natinag. Binalot siya ng matinding init at kakapusan ng hangin sa loob ng silid. Naiwan siyang nakakulong kasama ng mga lihim na maaari ring maging dahilan ng kanyang sariling katapusan. Binalot ng nakakapasong init at alikabok ang buong attic matapos bumagsak ang gabi.
Patuloy sa pagkalampag si Elira sa makapal na pinto, ngunit tanging ang mahinang sipol ng hangin mula sa siwang ng bubungan ang sumasagot sa kanya. Unti-unting gumapang ang dilim sa bawat sulok ng silid, nagdadala ng nakakabinging katahimikan na tila ba sinasakal siya. Dahil sa matinding takot, gutom, at pagod, biglang nakaramdam si Elira ng isang matalim at nakakapasong paninigas sa kanyang puson. Napadaing siya at napasandal sa maalikabok na pader. Dahan-dahan siyang napadausdos pababa hanggang sa sumayad ang kanyang nanginginig na katawan sa maruming sahig. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang malaking tiyan habang humihinga ng malalim upang labanan ang paulit-ulit na kirot. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pilit na kinalma ang sarili. Alam niyang kapag nagpatalo siya sa panik, ang inosenteng sanggol sa kanyang sinapupunan ang unang maaapektuhan. Lalaban tayo, anak. Nanginginig at basag niyang bulong sa gitna ng kadiliman, hinihimas ang umuumbok niyang tiyan. Hindi tayo susuko. Hindi pwedeng mamatay ang katotohanan sa kwartong ito. Kailangan nating makalabas para sa lola mo, para sa atin. Habang unti-unting kumakalma ang kanyang paghinga at bumabagal ang paghilab ng kanyang tiyan, nag-iba ang timpla ng paligid. Isang manipis na sinag ng buwan ang matapang na tumagos mula sa kakarampot na butas ng bubong. Tila ba may sariling isip ang liwanag, direkta itong tumama sa nakabukas na kaban, partikular sa isang nakatagong litrato ng kanyang inang si Rosalia na ngayon niya lang napansin sa ilalim ng mga dokumento. Nakangiti ang kanyang ina sa litrato, isang ngiting puno ng pag-asa at pagmamahal. Ang sinag na yon, sa gitna ng matinding dilim, ang naging angkla ni Elira upang hindi tuluyang malunod sa kawalan ng pag-asa. Samantala, sa ibaba ng malawak na mansyon, tahimik na binabagtas ni Andres ang mga pasilyo. Mahigpit ang kanyang pagkakahawak sa mansyadong telang seda na ginamit ni Elira upang balutin ang napasong pulso nito kanina. Sa kaibuturan ng kanyang isip, malakas na inuusig siya ng kanyang konsensya. Hinahanap niya ang kanyang asawa upang humingi ng tawad at gamutin ang sugat nito. Ngunit nang makasalubong niya ang kanyang inang, si Doña Celestina, sa gitna ng malawak na sala, mabilis na nagbago ang ihip ng hangin. Tinanong ni Andres ang ina kung nasaan si Elira. Umarte ang matanda na tila labis na nag-aalala at pagod na pagod. Umalis siya, Andres. Madramang pahayag ni Doña Celestina habang umiiling at nagkukunwaring pinupunasan ang gilid ng kanyang mga mata. Pagkatapos ng gulo sa hardin, nagwala ang asawa mo. Ininsulto niya ako, sinigawan, at sinabing hindi na raw niya kaya ang buhay rito. Kumuha siya ng ilang gamit at nagpumilit na lumabas kahit pinipigilan ko siya. Kumunot ang noo ni Andres. Umalis? Saan naman siya pupunta sa ganitong oras? At buntis siya, Mami. Baliw na ang asawa mo, Andres. Sabi ko na nga ba at masisira ang pag-iisip niya sa pagbubuntis na ito. Mariing sagot ng matanda, hinahawakan ng balikat ng anak upang idiin ang kanyang kontrol. Hinayaan ko na lang muna para lumamig ang ulo. Hayaan mo siyang matuto sa labas. Kapag nakaranas muli iyan ng hirap na pinanggalingan niya, babalik din iyan at luluhod sa atin. Tiningnan ni Andres ang malaking pinto ng mansyon, ang malakas na buhos ng ulan na nagsisimula nang humagupit sa mga bintana. Nagtatalo ang kanyang isipan. Ang isang bahagi niya ay gustong tumakbo palabas upang hanapin si Elira. Ngunit ang mas malaking bahagi niya, ang bahaging kinain ng mahabang panahon ng pagkontrol ng kanyang ina, ay nagdududa. Totoo nga kayang nawawalan na ng katinuan ang kanyang asawa? Hanggang kailan maniniwala si Andres sa mga kasinungalingang nagmula mismo sa labi ng babaeng nagpalaki sa kanya? Nabalik lamang ang diwa ni Elira sa loob ng atik nang marinig niya ang mga marahang yabag na papaakyat sa sahig na gawa sa kahoy sa labas ng pintuan. Nabuhayan siya ng loob. Pilit niyang itinayo ang kanyang sarili at gumapang palapit sa pinto. Andres? Yaya Loring?
Nandito ako. Tulungan niyo ako. Tawag niya. Idinidikit ang kanyang mukha sa malamig na kahoy habang kumakatok. Ngunit walang boses na sumagot mula sa kabilang dulo. Tumigil ang mga yabag sa mismong tapat ng pinto. Hinihintay ni Elira ang pamilyar at nakakapanatag na pagpihit ng susi. Ngunit iba ang nangyari. Mula sa ilalim ng maliit na siwang ng pinto, nakita niya ang anino ng isang sapatos. At mula sa labas, umalingawungaw ang nakakakilabot na tunog ng makakapal na papel na pinupunit ng marahas. Isa-isa. Walang awang ginugutay-gutay at tinatapakan. Napagtanto ni Elira ang masalimuot na katotohanan. Hindi lamang sa loob ng atik nakatago ang mga ebidensya. Mayroon pang ibang kopya ng mga disenyo sa labas na hindi niya nahanap. At ngayon, ang taong nakatayo sa likod ng pinto ay dahan-dahang sinisira ang huling mga katibayan ng kasaysayan ng kanyang ina. Ginagamit ang tunog ng pagkasira upang lalo siyang saktan at takutin sa loob ng kanyang kulungan. Tuluyan nang naglaho ang mga yabag mula sa labas ng atik, iniwan si Elira sa isang nakakabinging katahimikan na tila sumisipsip sa huling hibla ng kanyang lakas. Ilang oras siyang nakaupo sa malamig na sahig, nakayakap sa kanyang tiyan hanggang sa maramdaman niya ang marahan at maingat na pagpihit ng bakal na seradura mula sa labas. Dahan-dahang bumukas ang mabigat na pinto, nagpakita sa isang mahinang sinag ng liwanag mula sa hawak na gasera ni Yaya Loring. Ang mata ng kasambahay ay bakas ang matinding pag-aalala sa mukha. Mabilis na lumapit at inalalayan ang nanghihinang ginang upang makatayo sa gitna ng kadiliman. Kailangan na nating umalis, Ija. Wala na silang itinitirang awa para sa'yo. Nanginginig na bulong ni Yaya Loring habang inaalalayan si Elira pababa sa makipot at madilim na hagdanan ng mga serbidora. Narinig ko ang matanda sa ibaba. Pinaplano niyang ipasok ka sa isang pasilidad para sa mga may sakit sa pag-iisip upang tuluyan kang mawalan ng boses sa pamilyang ito. Tumigil ang pagtibok ng puso ni Elira. Isang tanong ang nag-ugat sa kanyang isipan, isang palaisipan na nagpapabigat lalo sa kanyang mga hakbang. Bakit ganoon na lamang ang takot ni Doña Celestina kay Rosalia, na kailangan pa nitong gumamit ng ganitong kalupit na paraan upang palabasing baliw ang kaisa-isang anak ng kanyang ina? Ano ang pilit na pinoprotektahan ng matanda na kaya nitong sirain ang buhay ng isang inosenteng sanggol para lamang manatili itong nakabaon sa lupa? Habang palihim silang naglalakad patungo sa likurang pinto ng mansyon, napadaan sila sa siwang ng bahagyang nakabukas na pinto ng aklatan. Sa loob, nakaupo si Andres sa tapat ng malapad na lamesa, nakayuko habang may hawak na baso ng alak at nakatingin sa isang dokumento. Hindi mapigilan ni Elira ang sarili. Pumasok siya sa loob, binabaliwala ang mahinang pagpigil ni Yaya Loring. Tumambad sa kanyang paningin ang papel na nasa ibabaw ng lamesa. Isa itong formal na kasulatan para sa isang medical at psychiatric confinement, isang utos na nagpapatunay na siya ay nawawalan ng katinuan dahil sa pagbubuntis. At sa ibabang bahagi nito, nakaguhit ang malinaw na pirma ng kanyang sariling asawa. Iniangat ni Andres ang kanyang paningin at nanlaki ang mga mata nang makita ang asawang akala niya ay kusang umalis na. Elira, sabi ni Mami umalis ka na at nagwawala. Bakit ka nanggaling sa loob ng bahay? Hindi sumagot si Elira. Hinablot niya ang dokumento mula sa lamesa. Tinitigan niya ang pirma ni Andres. Ang asawang inaasahan niyang magiging kalasag niya ay siya palang mismong nagbigay ng espada upang saksakin siya ng patalikod. Pirma mo ito, Andres. Malamig at walang emosyong pahayag ni Elira. Ngunit sa loob niya ay tuluyan ng gumuho ang buong mundo. Pumayag kang ikulong ako sa isang ospital ng mga baliw dahil lang iyon ang utos ng ina mo. Tumayo si Andres. Bakas ang labis na kalituhan at konsensya sa kanyang mukha. Elira, please understand. Mommy told me you were losing your mind. Nakikita ka raw nilang nagsasalita mag-isa at nagwawala. It is for your own good.
para maipaggamot kita at masigurong ligtas ang bata. Ayaw lang ni Mami na lumala ang kalagayan mo. Kaya ko pinirmahan yan. Sa halip na sumigaw at magmakaawa, dinukot ni Elira mula sa kanyang bulsa ang kaisa-isang gusot at napunit na piraso ng blueprint na naglalaman ng lagda ng kanyang inang si Rosalia. Ibinalibag niya ito sa mismong dibdib ni Andres. Tingnan mo iyan. Iyan ang dahilan kung bakit gusto niyang isipin ang lahat na baliw ako. Dahil ang pamilya mo ang totoong magnanakaw ng yaman namin at ikaw ang pinakamalaking duwag na nakilala ko. Napatingin si Andres sa papel na bumagsak sa sahig. Unti-unting na proseso ng kanyang isipan ang mga salita ng asawa at ang pirma sa papel. Tumingala siya at sa unang pagkakataon, nakita ni Elira ang isang patak ng luha na kumawala mula sa mata ng kanyang asawa. Isang luha ng matinding pagsisisi, ng takot, at ng pag-amin sa kanyang sariling kahinaan na hindi niya kayang ipagtanggol ang sariling pamilya. Dahan-dahang humakbang si Elira palapit. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay at marahang pinunasan ng luha sa pisngi ni Andres. Ang kilos na ito ay tila isang malambing na haplos mula sa nakaraan. Ngunit ang mga mata ni Elira ay kasing lamig ng yelo. Ginamit niya ang sandaling iyon hindi para magbigay ng awa, kundi upang tuluyang puksain ang natitirang kahinaan sa kanyang sariling puso. Ang pagpunas sa luhang iyon ang naging tanda ng pagputol sa huling hibla ng kanilang pagmamahalan. Hiniwa mo na ang natitirang pagmamahal ko sa'yo. Wala na akong asawa. Mariin at kalmadong bulong ni Elira. Tumalikod siya nang walang anumang pag-aalinlangan. Tumakbo si Elira palabas ng malaking aklatan. Binagtas ang daan palabas ng mansyon patungo sa madilim na kalsada. Bumuhos ang malakas na ulan. Hinahagupit ang kanyang balat nang walang habas habang umiihip ang malamig na hangin ng gabi. Ang bawat hakbang sa basang semento ay tila pakikipaglaban sa sariling katawan at kaluluwa. Nang makarating siya sa ilalim ng isang pundidong poste ng ilaw, naramdaman niya ang isang mainit na likidong dumaloy pababa sa kanyang hita. Kasabay ng pag-agos ng ulan sa kanyang paanan ay ang malinaw na bakas ng madilim na dugo na unti-unting humahalo sa putik. Binalot ng matinding panlalamig ang katawan ni Elira habang unti-unting nilalamon ng dilim ang kanyang paningin. Sa huling sandali, bago siya tuluyang mawalan ng malay sa gitna ng basang kalsada, nakita niya ang mabilis na paglapit ng dalawang nakakapasong liwanag mula sa isang sasakyan. Naramdaman niya ang matitibay na bisig na umalalay sa kanya, sinundan ng isang tinig na puno ng pag-aalala na nag-uutos na dalhin siya sa pinakamalapit na paggamutan upang isalba ang kanyang buhay at ang batang nasa kanyang sinapupunan. Nagising siya ilang oras ang lumipas sa isang lugar na malayong-malayo sa malapalasyong kwarto ng mga Villanueva. Isang masikip at mainit na ward ng pampublikong ospital ang sumalubong sa kanyang paningin. Halo-halo ang amoy ng matapang na gamot, pawis at kalungkutan sa paligid. Ngunit nang ibaba niya ang kanyang kamay patungo sa kanyang tiyan, isang malalim na buntong hininga ng pasasalamat ang kanyang pinakawalan nang maramdaman ang pamilyar at mahinang paggalaw ng kanyang anak. Ligtas sila. Sa kanyang pagbangon, napansin niya ang dalawang ginang sa kabilang kama. Mga payat, halatang salat sa buhay, at parehong nagbabantay sa kani-kanilang mga may sakit na kaanak. Nang makita nilang gising na si Elira, lumapit ang isa at nag-abot ng isang maliit na mangkok ng umuusok na lugaw. Walang hinihinging kapalit, tanging dalisay na pag-aaruga mula sa mga taong hindi niya kaano-ano ang naramdaman niya sa sandaling iyon. Habang hinihigop ni Elira ang mainit na sabaw, hindi niya napigilang lumuha ng tahimik. Dito, sa gitna ng matinding kahirapan at kakulangan, natagpuan niya ang tunay na kahulugan ng malasakit at pamilya na ipinagkait sa kanya sa loob ng mansyon na gawa sa ginto at kasinungalingan.
Lumapit sa kanyang gilid ang lalaking nagligtas sa kanya mula sa ulan. Isa itong may edad na lalaki, may suot na kupas at simpleng barong, at nagpakilalang Attorney Oka, isang abogadong naglilingkod para sa mga walang kakayahang magbayad sa korte. Tinitigan ng matandang abogado ang mukha ni Elira, lalo na ang kwintas na pilak na nakasabit sa kanyang dibdib na kumikislap sa ilalim ng mapusyaw na ilaw ng ospital. Ipinagtapat nito na matagal na niyang hinahanap ang kaisa-isang anak ni Rosalia. Magkaibigan sila noon sa universidad at siya ang tumulong sa ina ni Elira sa mga legal na aspeto noong nagsisimula pa lamang ang resort. Dito binitawan ni Attorney Oka ang mga salitang yumanig sa buong pagkatao ni Elira. Ang pagkamatay ni Rosalia, 20 taon na ang nakalilipas, ay hindi isang simpleng aksidente sa kalsada. Ayon sa abogado, sinadya umanong sirain ang preno ng sasakyan ng kanyang ina bago ito bumiyahe patungo sa site ng resort. At may isang taong nakasaksi sa karumaldumal na krimeng iyon ng madaling araw na iyon. Isang saksi na matagal nang nagtatago dahil sa matinding takot sa kapangyarihan at koneksyon ng mga Villanueva. Sino ang taong yun at nasaan na siya ngayon upang magpatotoo? Ang katanungang ito ay nagtanim ng panibagong apoy sa puso ni Elira. Ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol sa pera o pangalan upang patunayan ang kanyang halaga. Ito ay tungkol sa pag-utang ng dugo na kailangang pagbayaran ng mga taong nag-akalang sila ay Diyos na hindi kayang abutin ng batas. Kinaumagahan, matapos makapagpahinga at makuha ang pahintulot ng doktor, tumayo si Elira. Naglakad siya patungo sa pasilyo na nakaharap sa pangunahing tarangkahan ng ospital. Mula sa maduming bintana na gawa sa salamin, nakita niya ang sunod-sunod na pagdating ng mga naglalakihang itim na sasakyan na nagdulot ng tensyon sa mga gwardya at mga pasyente sa labas. Bumukas ang pinto ng pinakamagarbong sasakyan at lumabas si Andres. Kasunod ang 4 na matitipuno at nakaitim na mga tauhan. Handa ang mga itong kaladkarin siya pabalik sa impyernong tinatawag nilang tahanan upang ikulong siya sa pasilidad ng mga may sakit sa pag-iisip. Dati, ang ganitong tanawin ay sapat na upang magdulot ng matinding panginginig at pag-iyak sa kanya. Aatras sana siya at magtatago sa likod ng mga kama. Ngunit ngayon, habang pinagmamasdan niya ang lalaking nangakong mamahalin siya, ngunit mas piniling maging tuta ng sariling ina, hindi umatras si Elira. Itinaas niya ang kanyang baba. Pinunasan ang natirang luha sa kanyang mga mata at humakbang palabas ng pasilyo patungo sa bungad ng ospital upang harapin ang asawa ng may panibagong tapang na hindi pa nito nakikita. Humakbang palabas ng pampublikong ospital si Elira, sumalubong sa kanya ang mainit at maalinsangan na hangin ng umaga. Sa ibaba ng hagdanan, nakatayo si Andres na papaligiran ng mga lalaking nakasuot ng itim na tila nagbabantay sa isang takas na pugante. Nang makita siya ng asawa, mabilis itong umakyat sa mga baitang. Bakas sa mukha nito ang pinaghalong pag-aalala at awtoridad, isang maskara na matagal na nitong isinusuot upang pagtakpan ang kanyang karuwagan sa harap ng kanyang ina. Elira, ano bang pumasok sa isip mo at tumakas ka? Bungad ni Andres, sinusubukang panatilihing mababa at mahinahon ang kanyang boses upang hindi makakuha ng pansin mula sa mga pasyente at nurse na palakad-lakad sa paligid. Nag-aalala na kami ni Ma'am Nami. Let's go home. Ibabalik kita sa mansyon para maalagaan ka ng maayos. Maalagaan? O para ikulong sa isang kwarto at ipadeklarang baliw? Malamig na sagot ni Elira. Walang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Tanging isang matigas na yelong nabuo mula sa matinding sakit at pagtataksil. Hindi mo na ako pag-aari, Andres, at lalong hindi ang anak ko. Nainis si Andres sa katigasan ng asawa. Inabot niya ang braso ni Elira upang pilitin itong sumama sa kanya palabas patungo sa naghihintay na sasakyan.
Ngunit sa kanyang paghawak, hindi sinasadyang madiin ang kanyang mga daliri sa bahaging tinakpan ni Elira ng telang seda kahapon. Napadaing ng mahina si Elira at mabilis na binawi ang kanyang kamay. Dahil sa biglaang galaw, bumagsak ang manggas ng kanyang damit. Inilalantad ang isang malaki, mapula, at nagnanaknak na lapnos na sumakop sa kanyang pulso hanggang sa braso. Natigilan si Andres. Tila umurong ang kanyang dila habang nakatingin sa sugat na yon. Biglang bumalik sa kanyang isipan ang eksena sa hardin. Ang umuusok na tiya, ang pamumula ng balat ng kanyang asawa, at ang pagmamakaawa sa mga mata nito na pinili niyang talikuran para lamang humingi ng tawad sa mga bisita ng kanyang ina. Dito niya lubos na napagtanto ang pisikal na ebidensya ng kalupitan ni Doña Celestina na pilit niyang pinagbulag-bulagan at inakalang isang simpleng aksidente lamang. Diyos ko, Elira, ang kamay mo. Nanginginig na bulong ni Andres. Puno ng matinding konsensya ang mga mata habang sinusubukang abutin muli ang asawa upang tingnan ang sugat. Ngunit humakbang paatras si Elira. Tumayo sa mismong likuran niya si Attorney Oka, tahimik na nagbibigay ng matibay na suportang legal at emosyonal. Huwag mo akong hahawakan. Matigas na utos ni Elira. Tapos na ang panahon ng pagbubulag-bulagan mo. Alam ko na ang totoo, Andres. Nakuha ko ang orihinal na blueprint ng resort mula sa attic bago mo ako ipakulong sa ospital ng mga baliw. 50% ng imperyo ng pamilyang pinagmamalaki mo ay pag-aari ng nanay ko at malalaman ng buong mundo kung paano ninyo ito ninakaw. Nanlaki ang mga mata ni Andres. Ganap na nawalan ng kulay ang kanyang mukha dahil sa pagkabigla. What are you talking about? Nababaliw ka na ba talaga, Elira? Ang daddy ko ang nagtayo ng lahat ng yon. Ngunit sa kabila ng pagtatanggi ng kanyang bibig, nakita ni Elira ang kislap ng pagdududa na unti-unting gumagapang sa mga mata ng asawa. Kung totoo, ang idinideklara ng kanyang asawa ngayon, saan napunta ang ganoon kalaking porsyento ng yaman sa opisyal na libro ng kumpanya na kasalukuyan niyang pinapatakbo? Isang matinding katanungan ang nagbukas ng lamat sa tiwalang ibinigay niya sa kanyang pamilya. Bago pa man makasagot si Andres at magtanong ng karagdagang detalye tungkol sa mga dokumento, binasag ng sunod-sunod na pag-ingay ng telepono sa kanyang bulsa ang tensyon sa pagitan nila. Kinuha niya ito at nakita ang pangalan ng kanyang ina na umiilaw sa ibabaw ng screen. Piniihit niya ito upang sagutin. At kahit hindi nakabukas ang loudspeaker, malinaw na umabot sa pandinig ni Elira ang malamig, matalim, at nagbabantang boses ni Doña Celestina mula sa kabilang linya. Iuwi mo siya ngayon din, Andres, o ako mismo ang susundo sa asawa mo sa paraang hindi niya magugustuhan. Humarap si Elira kay Andres habang dahan-dahang ibinababa ng asawa ang kanyang telepono pagkatapos ng tawag mula kay Doña Celestina. Sa halip na tumakbo palayo, isang kakaibang katahimikan ang namayani sa mukha ng ginang. Ang takot na kanina lamang ay tila lumulunod sa kanya ay napalitan ng isang malamig at matalas na paninindigan. Alam niyang hindi matatapos ang laban na ito sa pagtatago sa isang pampublikong ospital. Kung gusto niyang mabura ang kapangyarihan ng halimaw, kailangan niyang pumasok muli sa kuta nito. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang mangangaso na handang bawiin ang lahat. Babalik ako sa mansyon, Andres. Mahinahon ngunit matigas na pahayag ni Elira na ikinagulat ng kanyang asawa at maging ni Attorney Oka. Elira, hindi mo kailangang gawin ito kung natatakot ka. Mabilis na sabi ni Andres. Bakas ang labis na pagkalito sa kanyang boses. Hindi ako babalik bilang asawa mo na sunod-sunuran. Pagpapatuloy ni Elira habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Andres. Babalik ako sa ilalim ng isang kondisyon. Titira ako sa silid sa dulo ng kanang bahagi ng mansyon. Ang silid na tinatawag ninyong silid ng mga rosas. Ang silid ng nanay ko. Napatitig si Andres.
Ang silid na yon ay mahigit 20 taon nang nakasara at mahigpit na ipinagbabawal na buksan ni Doña Celestina. Ngunit dahil sa tindi ng kagustuhan niyang maibalik ang asawa at dahil na rin sa bumabagabag na konsensya, dahan-dahang tumango si Andres bilang pagsang-ayon. Pagdating sa mansyon, ang pagsalubong ni Doña Celestina ay puno ng mapait na tagumpay. Nakatayo ang matanda sa tuktok ng hagdanan, nakataas ang kilay habang pinapanood ang pagpasok ni Elira. Inakala ng matanda na sumuko na ang kanyang manugang dahil sa takot. Ngunit hindi kumibo si Elira. Nilagpasan niya ang biyenan nang walang anumang pagbati. Ang kanyang mga yabag sa sahig na marmol ay nagpahiwatig ng isang bagong awtoridad na hindi pa nakikita sa kanya noon. Nang sumunod na araw, umalis si Doña Celestina upang makipagkita sa mga malalaking korporasyon at kodong ng kumpanya. May kumakalat na kasing balita tungkol sa pagbagsak ng halaga ng kanilang mga shares at labis ang pagkabalisa ng matanda. Ito ang pagkakataong hinihintay ni Elira. Pumasok siya sa silid tanggapan ni Doña Celestina, isang lugar na dati ay ipinagbabawal niyang tapakan. Ang silid ay amoy mamahaling pabango at lumang papel. Dahan-dahang lumapit si Elira sa malaki at madilim na lamesang gawa sa nariramo. Marahan siyang naupo sa malapad na silyon ng kanyang biyenan. Hinawakan niya ang sandalan ng upuan, nararamdaman ang lamig ng balat nito. Sa sandaling iyon, hindi siya nakaramdam ng takot. Sa halip, naramdaman niya ang bigat ng kapangyarihang matagal na ginamit upang tapakan ang kanyang pagkatao. At ngayon, ay unti-unti na niyang hinahawakan. Nagsimula siyang maghanap sa mga drawer at mga nakatagong folder. Alam niyang may mas malalim pang lihim na itinatago ang matanda maliban sa mga blueprint sa attic. Habang sinusuri niya ang bawat sulok, napansin niya ang isang malaking litrato ni Don Fernando Villanueva, ang ama ni Andres, na nakasabit sa dingding sa likod ng lamesa. Ang frame nito ay tila mas makapal kaysa sa karaniwan. Inalis ni Elira ang pagkakaayos ng litrato at dahan-dahang ipinihit ang likuran nito. Isang manipis na siwang ang bumukas sa gilid ng frame. Mula sa loob, kinuha niya ang isang nakatuping papel na may selyo ng isang kilalang notaryo. Hindi ito basta-bastang dokumento. Isa itong lihim na testamento, ang tunay na huling diwa at testamento ni Don Fernando bago ito pumanaw. Binuklat ni Elira ang papel at binasa ang mga nakasulat sa ilalim ng mapusyaw na ilaw ng lampara. Tumigil ang paghinga niya nang makita ang isang probisyon na tahasang nag-uutos na ang kalahati ng ari-arian ng mga Villanueva ay dapat mapunta sa mga tagapagmana ni Rosalia de Vera bilang pagkilala sa utang na loob at kontribusyon nito. Nanginginig ang mga kamay ni Elira habang mahigpit na hawak ang dokumento. Ang testamentong ito, ang huling piraso ng katotohanan na kailangan niya upang wasakin ang imperyo ng kasinungalingan ni Doña Celestina. Ngunit bago pa man niya maitago ang papel, narinig niya ang pagpihit ng seradura ng pinto mula sa labas. Isang pamilyar at nakakapanindig balahibong tinig ang bumasag sa katahimikan ng silid. Nahanap mo rin pala ang hinahanap ko sa loob ng 20 taon, Elira. Dahan-dahang pinihit ni Elira ang kanyang katawan. Mahigpit pa ring hawak ang testamentong tila naging mitya ng kanyang buhay. Nakatayo sa pintuan si Doña Celestina. Suot ang isang itim na terno na tila sumisimbolo sa kanyang madilim na hangarin. Walang gulat sa mukha ng matanda, tanging isang nakakatakot na kalmado na mas masahol pa sa galit. Ang mga mata nito ay nakatuon sa papel na hawak ni Elira, ang dokumentong 2 dekada na nitong pilit na itinatago mula sa mundo. Akala mo ba ay ganoon kadaling wasakin ang lahat nang itinayo ko gamit lamang ang isang pirasong papel? Tanong ni Doña Celestina habang dahan-dahang humahakbang palapit. Ang bawat pagtama ng kanyang takong sa sahig ay tila tunog
ng isang bumibigay na tulay. Nakalimutan mo yata, Elira. Sa bahay na ito, ang salita ko ang batas. Sino ang maniniwala sa isang babaeng itinakwil ng sariling asawa dahil sa sakit sa pag-iisip? Para sa lahat, ang hawak mo ay produkto lamang ng iyong imahinasyon. Hindi ito imahinasyon, Celestina. Matigas na sagot ni Elira. Pilit na pinapakalma ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ito ang katarungang matagal ninyong ninakaw sa nanay ko. At ngayon, tapos na ang laro niyo. Isang mapait na halakhak ang pinakawalan ng matanda. Laro? Nag-uumpisa pa lang ako, Ija. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Doña Celestina. Mula sa pagiging kalmado, bigla siyang sumigaw ng buong lakas, isang pagsigaw na puno ng pekeng takot at gulat na umalingaw-ngaw sa buong pasilyo ng mansyon. Magnanakaw! Tulong! Ninanakawan ako ng babaeng ito. Nagkagulo ang buong kabahayan. Mabilis na pumasok sa silid si Andres kasunod ang ilang mga kasambahay at dalawang lalaking nakauniforme ng pulis na tila ba kanina pa naghihintay sa labas ng mansyon. Nagulat si Andres nang makita ang asawa sa loob ng silid ng kanyang ina. Hawak ang mga dokumentong hindi niya maunawaan. "Mami, anong nangyayari?" tanong ni Andres. Ang boses ay puno ng kaba. "Andres, ang mga alahas ng pamilya. Ang kwintas na brilyante na pamana pa ng lola mo." Pagsusumamo ni Doña Celestina habang nakaturo kay Elira at umaarteng hihimatayin. Nakita ko siyang hinalughog ang safe ko. Ninakaw niya ang mga hiyas natin. "Hindi totoo yan," sigaw ni Elira. "Nandito ako para sa dokumentong ito. Ang testamento ni Don Fernando." Ngunit bago pa man makapagsalita si Elira, mabilis na kumilos ang isa sa mga pulis. "Kailangan naming i-search ang silid niyo, ma'am. May report ng pagnanakaw." Dinala nila ang lahat sa silid ng mga rosas. Doon, sa ilalim ng unan ni Elira, ay lumingit ang isang maliit na velvet box. Nang buksan ito ng pulis, kumislap ang isang napakagandang kwintas na brilyante. Ang hiyas na sinasabing ninakaw. Lahat ay natigilan. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa kwarto, liban sa mahinang hikbi ni Doña Celestina na nagkukunwaring nasasaktan. Tumingin si Elira kay Andres. Nagmakaawa ang kanyang mga mata na maniwala ito sa kanya. "Andres, itinanim nila yan. Alam mo sa sarili mong hindi ko magagawa yan. Nandito ako sa kwartong ito buong maghapon. Paano ko mananakawin yan?" Napayo ko si Andres. Tumingin siya sa kanyang ina pagkatapos ay sa mga pulis at huli sa kwintas na nasa kamay ng awtoridad. "Elira, bakit mo kailangang gawin ito? Sinabi ko naman sa'yo, ibibigay ko ang lahat sa'yo. Huwag mo lang kalabanin si Mami." "Andres, tumingin ka sa akin!" sigaw ni Elira. Ang boses ay nababasag sa matinding pagkadismaya. "Pati ba ito, paniniwalaan mo? Ganyan ba kababa ang tingin mo sa akin?" Hindi sumagot si Andres. Humakbang siya paatras. Iniwan ang kanyang asawa sa gitna ng mga pulis. Ang kanyang pananahimik ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Elira. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Elira ang malamig na bakal ng posas na pumatong sa kanyang mga pulso. Ang sakit ng bakal ay humiwa sa kanyang balat. Ngunit mas matindi ang hapdi ng pagtalikod ng lalaking dapat ay nagpoprotekta sa kanya. Habang hinihila siya ng mga pulis palabas ng silid, dumaan siya sa harap ni Doña Celestina. Yumuko ang matanda at bumulong sa kanyang tenga. Sapat na para siya lang ang makarinig. "Sabi ko sa'yo, Elira, ang basurang tulad mo ay sa kulungan ng bagsak. At ang anak mo, sisiguraduhin kong hindi mo na siya mahahawakan pa." Ngunit sa gitna ng kaguluhan at kahihiyan, isang kakaibang nangiti ang sumilay sa mga labi ni Elira. Isang nangiting hindi inaasahan ng sinuman. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ni Doña Celestina. Isang titig na puno ng lihim na tagumpay sa kabila ng mga posas sa kanyang kamay. "Sigurado ka ba, Celestina?" Mahinang sagot ni Elira habang sumasama sa mga pulis. "Tumingin ka sa paligid. Hindi lang ako ang nandito sa mansyong ito ngayon.
Hindi napansin ni Doña Celestina na sa sulok ng pasilyo, hawak ni Yaya Loring ang isang lumang cellphone na nakatutok sa kanila. Lihim na kinukunan ng bawat galaw at bawat salitang lumalabas sa bibig ng matanda. Isang maliit na pulang ilaw sa screen ng telepono ang patuloy na kumukurap. Tanda na ang lahat ay kasalukuyang naitala. Sa loob ng malamig at madilim na selda ng presinto, naupo si Elira sa isang matigas na bangko. Ang amoy ng kalawang at luma na semento ay humahalo sa amoy ng ulan na nananatili pa rin sa kanyang kasuotan. Sa kabila ng mga posas na nakapatong sa kanyang mga hita, walang bakas ng pagsisisi o takot sa kanyang mukha. Sa halip, marahan niyang hinahaplos ang kanyang tiyan. Dinaramdam ang bawat mahinang sipa ng kanyang anak na tila nagsasabing, "Huwag kang matakot, inay. Nandito lang ako." Hindi nagtagal. Ang katahimikan sa loob ng istasyon ng pulisya ay nabasag ng sunod-sunod na pag-alingaw-ngaw ng mga telepono at ang mabilis na pagtipa sa mga keyboard ng mga opisyal. Sa labas ng selda, nagsimulang magkagulo ang mga tao. Ang video na kinuha ni Yaya Loring ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo sa social media. Ang imahe ni Doña Celestina, ang respetadong matriarka ng mga Villanueva, na bumubulong ng pananakot at pag-amin sa kanyang panlilinlang, ay napanood na ng libo-libong tao sa loob lamang ng isang oras. Sa loob ng mansyon, tila gumuho ang kisame sa ulo ni Doña Celestina. Nakatayo siya sa gitna ng sala, hawak ang kanyang tablet na nagpapakita ng mabilis na pagbaba ng halaga ng stocks ng Villanueva Group of Companies. Ang mga komento sa ibaba ng video ay puno ng puot at panawagan para sa katarungan. Ang mga dating kaibigan at kasosyo sa negosyo na dati ay sumasamba sa kanyang paanan ay isa-isang hindi na sumasagot sa kanyang mga tawag. "Andres, gawin mo ang lahat para matanggal ang video na yan!" Sigaw ni Doña Celestina, ang kanyang boses ay nanginginig na sa takot at galit. "Bayaran mo sila! Gamitin mo ang lahat ng koneksyon natin!" Ngunit si Andres ay nakatayo lamang sa isang sulok, nakatitig sa kanyang sariling telepono. Paulit-ulit niyang pinapanood ang bahagi kung saan malinaw na sinabi ng kanyang ina ang mga salitang, "Tinapos ko ang ina niya noon. Kaya kong tapusin ang isang ito ngayon." Ang bawat pag-ulit ng mga salitang iyon ay tila isang malakas na sampal na unti-unting gumigising sa kanyang natutulog na kaluluwa. Ang tabing na inilagay ng kanyang ina sa kanyang mga mata sa loob ng mahabang panahon ay tuluyan ng napunit. "Mami!" Mahinang bulong ni Andres, ang kanyang boses ay puno ng pait. "Totoo ba? Pinatay niyo ba si Senyora Rosalia?" "Huwag kang maging mangmang, Andres. Ginawa ko ang lahat para sa pamilyang ito. Para sa'yo," sagot ng matanda. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso sa anak. Hindi na sumagot si Andres. Kinuha niya ang kanyang susi ng sasakyan at mabilis na lumabas ng mansyon. Binabaliwala ang mga tawag ng kanyang ina. Nagtungo siya sa presinto nang walang anumang pag-aalinlangan. Nang makarating siya roon, sumalubong sa kanya ang tila isang pader ng mga mamamahayag na nagkakagulo sa labas. Sa tulong ng kanyang mga tauhan, nakapasok siya sa loob at nagtuloy sa tapat ng selda ni Elira. Nakita ni Andres ang kanyang asawa, ang babaeng binaliwala niya, ang babaeng pinabayaan niyang masaktan. Lumuhod si Andres sa harapan ng selda. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa mga rehas na bakal. "Elira, patawarin mo ako." Hikbi ni Andres. Ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy at bumabagsak sa maduming sahig. "Patawarin mo ako kung naging duwag ako. Patawarin mo ako kung naging bulag ako sa kasamaan ng sarili kong ina. Ngayon ko lang naintindihan ang lahat." Dahan-dahang tumayo si Elira at lumapit sa rehas. Tinitigan niya ang kanyang asawa, isang lalaking tila ngayon lamang niya nakilala ng buo. Ngunit sa halip na yakap o matatamis na salita, ang mukha ni Elira ay nanatiling blanko. "Ang paghingi ng tawad ay madali, Andres," malamig na sabi ni Elira.
Ngunit ang paghilom ng mga sugat na ginawa niyo sa akin at sa nanay ko ay hindi kayang bayaran ng mga luha mo. Nandito ako sa loob ng rehas dahil sa'yo. At ang anak natin, naramdaman niya ang bawat sakit na idinulot mo. Ilalabas kita rito, Elira. Gagawin ko ang lahat. Isusuko ko si Mommy kung kailangan. Pangako ni Andres, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Gawin mo ang dapat, Andres. Hindi para sa akin, kundi para sa sarili mo. Dahil habang nananatili kang sunod-sunuran sa kanya, habang buhay kang magiging bilanggo sa sarili mong mansyon. Sagot ni Elira bago siya tumalikod at bumalik sa kanyang upuan. Iniwan ang asawang muling nanginginig sa pagsisisi. Samantala, sa labas ng presinto, isang itim na sasakyan ang mabilis na huminto sa gilid ng kalsada. Sa loob nito, si Doña Celestina ay nagmamadaling nag-aayos ng kanyang mga mahahalagang dokumento at ilang bungkos ng pera. Balak niyang tumakas bago pa man lumabas ang warrant of arrest laban sa kanya. Ngunit sa kanyang pag-atras ng sasakyan, hindi niya napansin ang isang pamilyar na figura na nakatayo sa dulo ng pasilyo ng mansyon. May hawak na isa pang lihim na maaring tuluyang magbaon sa kanya sa ilalim ng lupa. Ang gabi ng anibersaryo ng Villanueva Resort ay binalot ng marangyang dekorasyon, ngunit sa likod ng mga kumukutitap na ilaw at mamahaling bulaklak ay ang amoy ng nabubulok na kasinungalingan. Sa gitna ng malawak na ballroom, nakatayo si Doña Celestina sa ibabaw ng entablado. Suot ang isang gown na kulay dugo at mga alahas na kumikinang sa ilalim ng mga spotlight. Pilit niyang pinapanatili ang ngangam, ang ngiti sa kanyang labi habang humaharap sa mga matataas na tao ng lipunan. Kahit alam niyang ang bawat bulungan sa paligid ay tungkol sa nag-viral na video at sa unti-unting pagguho ng kanyang reputasyon. Ang gabing ito ay para sa katatagan ng ating pamilya. Pahayag ni Doña Celestina, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan sa pamamagitan ng mga speaker. Anumang paninira at maling paratang ay hindi kayang gibain ang pundasyong itinayo ni Don Fernando Villanueva. Ngunit bago pa man matapos ang kanyang talumpati, bumukas ang malaking pintong kahoy sa dulo ng ballroom. Isang malamig na simoy ng hangin ang pumasok at kasabay nito ang pagpasok ng isang figura na nagpatahimik sa lahat. Si Elira. Nakasuot siya ng isang simpleng puting damit na hapit sa kanyang malaking tiyan. Ang kanyang buhok ay nakalugay at tanging ang pilak na kwintas ng kanyang ina ang nagsisilbing hiyas sa kanyang leeg. Wala siyang suot na sapatos, ngunit ang bawat hakbang niya sa pulang carpet ay puno ng awtoridad na tila ba ang buong gusali ay yumuyukod sa kanyang pagdaan. Sa likuran niya ay si Attorney Oksha, bit-bit ang isang lumang maleta na naglalaman ng mga katotohanang matagal nang ibinaon sa limot. Ang pundasyong sinasabi mo, Celestina, ay itinayo sa ibabaw ng isang krimen. Malakas na pahayag ni Elira, ang kanyang boses ay hindi nanginig kahit sa harap ng daan-daang tao. Mabilis na sumenya si Doña Celestina sa mga security guard upang paalisin ang kanyang manugang. Palabasin ang babaeng yan. She is mentally unstable. Huwag ninyong pakinggan ang mga kasinungalingan niya. Ngunit bago pa man makalapit ang mga gwardya, humarang si Andres. Tumayo siya sa gitna ng entablado at ng kanyang asawa. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hinarap niya ang kanyang ina ng may matigas na paninindigan. Hayaan niyo siyang magsalita, Mami. O ako mismo ang tatawag sa mga pulis upang itigil ang pagtitipon na ito. Natahimik ang buong bulwagan. Kinuha ni Elira ang orihinal na testamento ni Don Fernando at ang mga blueprint na may pirma ng kanyang ina. Inabot niya ito kay Attorney Oka na mabilis namang ipinakita ang mga dokumento sa mga monitor na nakapaligid sa ballroom. Nakita ng lahat ang katotohanan na kalahati ng resort na ito ay hindi pag-aari ng mga Villanueva, kundi ng isang babaeng nagngangalang Rosalia de Vera. Hindi lang yaman ang ninakaw mo, Celestina, patuloy ni Elira habang dahan-dahang umaakyat sa entablado. Ninakaw mo rin ang buhay ng nanay ko. Attorney, ipakita niyo ang huling ebidensya. Sa malaking screen,
Lumitaw ang isang lumang report mula sa isang mekaniko na matagal nang nagtatago. Isang sulat na nagpapatunay na noong madaling araw ng aksidente, binayaran ni Doña Celestina ang isang tao upang putulin ang brake fluid line ng sasakyan ni Rosalia. Ang bawat salita sa screen ay tila isang hatol na bumibitay sa leeg ng matanda. Nanginig ang buong katawan ni Doña Celestina. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng kapalaluan ay biglang naging maputla at parang isang tuyong dahon na handang liparin ng hangin. Nakita niya ang pagkasuklam sa mga mata ng kanyang mga kasosyo at ang matinding pait sa mga mata ng kanyang sariling anak. "You killed her!" Bulong ni Andres, ang kanyang boses ay puno ng panginginig. "You killed a mother for a business?" Sa gitna ng kaguluhan, isang malaking portrait ni Doña Celestina na nakasabit sa gitna ng ballroom ang biglang lumaylay at bumagsak sa sahig. Naglikha ng isang malakas na tunog ng nababasag na salamin. Sa likod nito ay lumitaw ang orihinal na marker ng resort na may nakaukit na pangalan, Rosalia's Legacy. Dito na, tuluyang nawalan ng katinoan si Doña Celestina. Sa halip na sumuko, isang baliw na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Mabilis niyang binuksan ang kanyang maliit na clutch bag at naglabas ng isang matulis at kinakalawang na letter opener na tila ba kanina pa niya inihanda para sa sandaling ito. "Kung mawawala sa akin ang lahat, sisiguraduhin kong wala ring matitira sa iyo, Elira." Sigaw ng matanda habang mabilis na sumusugod patungo sa tiyan ng kanyang manugang. Isang sabay-sabay na pagsigaw ng takot ang namayani sa ballroom. Nakita ni Elira ang kislap ng bakal na papalapit sa kanyang sinapupunan. Ngunit sa halip na tumakbo, naramdaman niya ang isang mabilis na pagharang ng isang katawan sa kanyang harapan. Ang tunog ng matalas na bakal na bumaon sa laman ang bumasag sa hininga ng lahat ng taong naroroon sa ballroom. Nanlaki ang mga mata ni Elira, ang kanyang mga kamay ay automatikong napakapit sa kanyang tiyan habang nakatingin sa likod ng lalaking biglang humarang sa kanyang harapan. Si Andres, tinanggap niya ang saksak na para sana sa kanyang asawa. Ang matulis na letter opener ay bumaon sa kanyang balikat, sapat na malapit sa kanyang dibdib upang magdulot ng matinding pag-agos ng pulang likido na mabilis na nagmantsa sa kanyang maputing polo. Napadaing si Andres, ang kanyang mga tuhod ay nanghina at dahan-dahan siyang napaluhod sa paanan ni Elira habang ang kanyang mukha ay namumutla sa matinding hapdi. "Andres!" Sigaw ni Elira. Ang kanyang boses ay puno ng kilabot at hindi inaasahang sakit. Binitiwan ni Doña Celestina ang hawak na patalim nang makita ang sariling anak na dugu-duguan sa kanyang harapan. Ang kanyang mga kamay na kanina ay puno ng puot ay nagsimulang manginig ng walang kontrol. Isang nakakabinging katahimikan ng namayani. Liban sa mabilis na paghinga ni Andres na tila ba bawat hangin ay isang pakikibaka. "Anak." "Andres, hindi. Hindi ko sinasadya." Nauutal na bulong ni Doña Celestina habang sinusubukang abutin ng anak. Ngunit bago pa man niya mahawakan si Andres, mabilis na pinalibutan ng mga pulis ang entablado. Wala nang kawala ang matanda. Sa harap ng lahat ng kanyang mga kasosyo, sa harap ng mga kamera na patuloy na kumukuha ng bawat detalye, pinusasan si Doña Celestina. Ang kanyang marangyang gown na kulay dugo ay tila naging simbolo na ng kanyang sariling pagkatalo. Sumigaw siya, nagwala, at pilit na kinalaban ang mga awtoridad habang hinihila siya palabas ng ballroom. Ang kanyang mga hiyaw ng pagtanggi ay unting naglaho habang inilalayo siya sa lugar na pinagharian niya ng 2 dekada. Ngunit para kay Elira, ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot sa tapat ng kanyang asawa. Lumuhod siya sa tabi ni Andres, hinahawakan ang mukha nito habang ang kanyang kabilang kamay ay pilit na pinipigilan ang pag-agos ng dugo mula sa sugat nito. "Bakit mo ginawa yon, Andres? Bakit?" Umiiyak na tanong ni Elira. Ngumiti ng bahagya si Andres, isang ngiti na puno ng pagsisisi at pagmamahal.
ito lang. Ito lang ang paraan para maprotektahan kita, Elira. Para mapatunayan kong mas mahalaga kayo ng anak natin kaysa sa lahat ng ito. Kasabay ng matinding emosyon at trauma ng sandaling iyon, naramdaman ni Elira ang isang kakaibang pagbuhos ng mainit na likido sa pagitan ng kanyang mga binti. Isang matalim at nakakapasong sakit ang gumuhit mula sa kanyang likuran patungo sa kanyang puson. Ang kanyang panubigan ay pumutok. Napahawak si Elira sa kanyang tiyan, ang kanyang muka ay nangiwi sa matinding paghilab. Andres! Ang bata! Lalabas na ang bata. Nagkagulo ang paligid. Ang marangyang ballroom ay naging isang pansamantalang emergency room. Sa tulong ni Yaya Loring at ni Attorney Oka, inalalayan nila si Elira na makahiga sa isang malambot na sofa habang hinihintay ang pagdating ng ambulansya. Sa kabilang banda, nilalapatan din ng paunang lunas ang sugat ni Andres na unti-unti nang nawawalan ng malay dahil sa dami ng dugong nawala sa kanya. Sa gitna ng tunog ng papalapit na mga sirena ng ambulansya at ang pagmamadali ng mga tao sa paligid, maririnig ang bawat malalim na paghinga at pag-iri ni Elira. Hawak niya ang kamay ni Yaya Loring ng napakahigpit. Tila doon niya kinukuha ang huling lakas para sa kanyang anak. Sa kabila ng kaguluhan, sa kabila ng duguang asawa at ng biyanang nabulok na sa sariling kasamaan, ang tanging mahalaga kay Elira ay ang buhay na paparating. Ilang minuto ang lumipas, isang malakas at matining na iyak ng isang sanggol ang malingaw-ngaw sa buong ballroom, tumatagos sa katahimikan ng gabi at tila ba naghuhugas sa lahat ng pait at dumi ng nakaraan. Naiyak si Elira sa tuwa habang nakatingin sa kanyang maliit at malusog na sanggol na binalot sa isang malinis na tela. Inilapit ang bata sa kanya at sa sandaling iyon, ang lahat ng hirap, sipayo at pagdurusa ay tila naglaho. Ngunit nang lumingon siya sa direksyon ni Andres, nakita niyang isinasakay na ito sa stretcher. Ang mga mata nito ay nakapikit at ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumaylay sa gilid ng higaan. Lumipas ang 6 na buwan mula nang yanigin ng katotohanan ang pundasyon ng pamilya Villanueva. Ang dating malamig at nakakapangilabot na mansyon ay tila muling huminga. Wala na ang mabigat na presensya ni Doña Celestina na tila ba bawat kanto ng bahay ay binabantayan ng kanyang mapanghusgang mga mata. Ngayon, ang mga bintana ay laging nakabukas, hinahayaan ang sikat ng araw at ang sariwang hangin na pumasok at burahin ang amoy ng lumang lihim at alikabok. Opisyal nang pinalitan ng pangalan ng resort. Sa harap ng malawak na dalampasigan, ang dambuhalang arko na gawa sa tanso ay nagtataglay na ng pangalang Rosalia's Legacy. Hindi ito naging madali para kay Elira, ngunit sa tulong ni Attorney Oka at ng mga empleyadong dating tinanggal ni Celestina dahil sa kanilang katapatan kay Rosalia, unti-unting bumangon ang kumpanya. Ngayon, ang bawat sulok ng resort ay puno ng mga halamang sampagwita. Ang paboritong bulaklak ng kanyang ina na dati ay ipinagbabawal itanim sa hasyenda. Sa loob ng kanyang bagong opisina, naupo si Elira sa harap ng malawak na bintanang nakaharap sa dagat. Ang kanyang anak na si Baby Rosa ay mahimbing na natutulog sa isang duyan sa gilid ng silid. May isang tumpok ng mga sulat sa ibabaw ng kanyang lamesa. Ang karamihan ay mula sa mga bagong investors, ngunit may isang sobre na laging nakahiwalay. Galing ito sa probinsya, mula sa isang malayong bayan sa Bataan, kung saan piniling manirahan ni Andres matapos siyang lumabas ng ospital. Ligtas na ang kanyang buhay, ngunit ang peklat ng saksak sa kanyang dibdib ay mananatiling paalala ng kanyang mga pagkakamali. Hindi humihiling si Andres na bumalik sa mansyon. Sa bawat sulat na ipinapadala nito, tanging mga balita tungkol sa kanyang simpleng buhay bilang isang volunteer teacher at ang paulit-ulit na paghingi ng tawad ang nakasulat. Hindi ko pa kayang harapin ang sarili ko sa salamin, Elira, kaya alam kong hindi mo pa rin ako kayang harapin. Sulat ni Andres sa kanyang huling liham. Sapat na sa akin na malaman na ligtas kayo ni Rosa.
Balang araw, sana ay maging karapat-dapat akong makita ang nangiti ng ating anak. Inilapag ni Elira ang sulat at huminga ng malalim. Wala na ang galit sa kanyang puso, tanging isang tahimik na pagtanggap. Pinili niyang patawarin si Andres, hindi para sa lalaki, kundi para sa kanyang sariling kapayapaan. Ngunit ang pagbabalik sa kung ano sila dati ay isang mahabang landas na hindi pa niya handang tahakin. Mas pinili muna ni Elira na mahalin ang kanyang sarili at ang kanyang anak bago muling magbukas ng pinto para sa iba. Bumukas ang pinto at pumasok si Yaya Luring. May dalang mainit na tsa at isang maliit na basket ng prutas. Ija, may dumating na naman na sulat mula sa kabilang panig. Mahinang sabi ng matanda. Inilalagay ang isang kulay abong sobre sa tabi ng mga dokumento. Alam ni Elira kung kanino galing iyon. Mula sa loob ng correctional facility, patuloy na nagpapadala si Doña Celestina ng mga liham na puno ng panunumbat. Kung minsan ay nagmamakaawa at madalas ay nagbabanta pa rin. Kinuha ni Elira ang sobre, ngunit hindi niya ito binuklat. Sa halip, dinala niya ito sa maliit na shredder sa gilid at pinanood kung paano maging maliliit na piraso ang mga salitang dati ay kayang pumatay ng kanyang kaluluwa. Ang kapangyarihan ni Celestina sa kanyang buhay ay tuluyan ng naglaho, kasama ng mga ginutay-gutay na papel. Nang mag-agaw ang dilim at liwanag, kinuha ni Elira ang kanyang anak at lumabas sila patungo sa dalampasigan. Ang langit ay kulay lila at kahel, sumasalamin sa kalmadong alon ng dagat. Dinala ni Elira ang isang lumang litrato ni Rosalia. Ang litratong nahanap niya sa atik na ngayon ay maayos na ang pagkaka-frame. Umupo siya sa buhanginan at inilagay ang maliit na kamay ni Baby Rosa sa ibabaw ng mukha ng kanyang lola sa litrato. Ang bata ay humagikhik. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang nararamdaman ang malambot na ihip ng hangin. Tingnan mo, inay, bulong ni Elira, habang ang mga luha ng kaligayahan ay dahan-dahang gumugulong sa kanyang mga pisngi. Nagawa natin. Wala na tayong kailangang katakutan. Ang pangarap mo. Ito na ang pangarap mo. Tumingala si Elira sa malawak na kalangitan. Naramdaman niya ang isang kakaibang init na yumayakap sa kanyang mga balikat. Tila ba ang kaluluwa ni Rosalia ay naroon, nagbabantay, at sa wakas ay payapa na. Ang bawat paghampas ng alon sa pampang ay tila isang awit ng paglaya. Sa wakas, ang katarungan ay hindi na lamang isang salita, kundi isang katotohanang kasama nilang gumigising sa bawat umaga. Finally, Mom can rest in peace. We've really come home, my daughter. Sa bawat paglubog ng araw sa dalampasigan ng Rosalia's legacy, tila isang makulay na pintura ang nabubuo sa kalangitan. Isang paghalo-halo ng kulay kahel, rosas at ginto. Ang mansyong dati ay puno ng mga anino ng kasinungalingan ay isa ng tahanang bukas sa liwanag at tawanan. Wala na ang mabigat na bakal na rehas sa mga bintana. Sa halip, ang mga kurtinang puti ay malayang sumasayaw sa ihip ng hanging dagat. Sa gitna ng hardin, nakaupo si Elira sa isang rocking chair habang pinagmamasdan si Baby Rosa na naglalaro sa damuhan kasama si Yaya Luring. Ang bata ay isang buhay na paalala na ang pag-ibig ay kayang bumangon mula sa pinakamadilim na hukay. Ang pilak na kwintas sa leeg ni Elira ay hindi na simbolo ng isang susing naghahanap ng katarungan, kundi isang hiyas na nagpapahayag ng tagumpay ng katotohanan. Pagdating sa usapin ng pagpapatawad, natagpuan ni Elira ang sagot sa kanyang sariling katahimikan. Napatawad na niya si Andres, hindi dahil sa kinalimutan niya ang lahat ng pasakit, kundi dahil ayaw na niyang bitbitin ang bigat ng galit sa kanyang paglalakbay bilang isang ina. Si Andres ay nananatili sa kanyang simpleng buhay sa Bataan, nagpapadala ng mga suporta para kay Rosa at matiyagang naghihintay sa araw na magiging sapat na ang kanyang pagbabago upang muling makaharap ang asawa. Ang kanilang relasyon
ay hindi muling nabuo sa isang iglap. Ito ay parang isang sugat na dahan-dahang naghihilom, nangangailangan ng panahon at tamang distansya. Si Doña Celestina naman ay nananatiling bilanggo ng kanyang sariling gawa. Sa loob ng 4 na sulok ng kanyang selda, ang tanging naririnig niya ay ang alingawngaw ng kanyang sariling mga banta na wala nang nakikinig. Ang kanyang kayamanan at kapangyarihan ay naglaho at ang kanyang pangalan ay naging isang babala sa lipunan tungkol sa kasamaang idinudulot ng labis na kasakiman. Para kay Elira, ang pinakamalaking parusa kay Celestina ay ang katotohanang ang basurang itinuring nito noon ang siyang nagligtas at nagpatuloy sa tunay na dangal ng pamilya. Ang pinakamahalagang aral na iniwan ng kwentong ito ay ang katotohanang ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa lawak ng lupain o dami ng ginto, kundi sa tibay ng integridad at lalim ng pagmamahal. Ang hustisya ay maaring magtagal, maaari itong ibaon sa limot ng mga makapangyarihan, ngunit ang katotohanan ay parang tubig, laging makakahanap ng daan upang lumabas at magbigay ng buhay. Ipinakita ni Elira na ang pagiging mabuti ay hindi nangangahulugan ng pagiging mahina. Ang tunay na lakas ay matatagpuan sa kakayahang tumindig muli matapos durugin ng mundong mapangapi. Sa huling sandali ng gabing iyon, kinuha ni Elira ang kanyang anak at pumasok sa loob ng mansyon. Huminto siya sa tapat ng malaking painting ni Rosalia de Vera na ngayon ay marangal na nakasabit sa main hall. Hinaplos niya ang frame nito nang may paggalang at pasasalamat. Tapos na ang gabi, inay. Malaya na tayo. Mahinang bulong ni Elira bago niya pinatay ang huling ilaw sa sala. Ang katahimikang namayani ay hindi na nakakatakot. Ito ay isang katahimikang puno ng pag-asa, panatag na kalooban, at katiyakan na ang bukas ay hindi na muling magdidilim para sa mga tagapagmana ng Rosalia's legacy.